Pinuntirya ako ng mga babae ko na disipulo. Sinabi ni Tantay Linging, hindi ko inasahan na ang ikatlong palapag, na ang pinakamapanganib ay ganito. Singer, magmadali sa ikaapat na palapag at kunin ang item na gusto ng guro. Sumagot si Sen Singer, Senior Sister, magkasama tayo. Habang hinahawakan niya ang mga kamay ni Tantay Linging, naiwanan niyang surprised. Dinagdag ni Sen Singer, tiyak na magiging masaya ang guro kung tayo dalawa ang magkumpleto ng misyon na ito para sa kanya. Sinabi ng guro noon na ang tatlo nating magkakapatid ay palaging ang kanyang pinakamamahaling. Sumagot si Tantay Linging, Sen Singer, hindi mo pa ba naintindihan? Wala na siyang anumang inaasahan para sa akin. Magmadali, go at tuparin ang kanyang kalooban, sinabi niya, ang kanyang boses ay bumibigay habang puno ng luha ang kanyang mga mata, ang kanyang mukha ay namumula. Nagpatuloy si Tantay Linging, ang iyong senior sister ay umaasa lamang na siya ay sincere at hindi kayo bibigin. Sinabi ni Sen Singer na sinusubukang aliwin siya, sige, sige. Second senior sister, huwag ka nang umiyak. Ako na ang pupunta. Pagkatapos ay tiningnan ni Tantay Linging si Nizeng, eldest disciple ng Xiuluo Temple, at sinabi, tungkol sa natitira sa kanila, ako ang responsable para sa pagdelay sa kanila. Sumagot si Nizeng, Senior Sister Tantay, hindi na kailangang mag-alala. Ang aking martial wife ay naabot na ang isang kasunduan sa iyong guro. Kami ay kukuha lamang ng loot mula sa ikatlong palapag. Ang item sa tuktok ay hindi ang goal ng Xiuluo Temple kundi ng Yinyi Temples Bigla, dumating ang isa. Nagpatuloy si Nizeng, sila ang aming common enemy. Tumango si Tantay Linging, sinabing magaling, pareho kami ng iniisip. Ngunit pagkatapos, naisip niya sa kanyang sarili, nasaan si Xiao Chen? Bakit wala siya sa mga disipulo ng Yinyi Temple? May mali ngunit hanggat nagbabantay kami sa landas na ito, hindi kailanman makakagambala si Xiao Chen kay Singer. Sa Flame Demon Tower, nakatayo si Sen Singer sa harap ng isang shrine. Ito ang shrine kung saan sinasamba ang Black Flame Demon God. Lahat, lumayo. Huwag kayong ma-roast, binalaan niya. Tiningnan niya ang treasure chest sa loob ng shrine, napapaligiran ng aura ng Virtue of Fire. Ito ang eksaktong gusto ng guro, bulong niya habang ang treasure ay nagsisimulang mag-emit ng dark aura. Bigla, lumitaw si Bai Qingling at sinabi, sino ang naroon, nagugulo sa aking kapayapaan? Si Sen Singer, nang makita siya, ay naging sabik at flustered, sumigaw, yaa, siguro. At ang kanyang younger, ang ganoong uri ng arrogant dominance, para bang ang lahat ng bagay sa mundo ay maaaring i-crush sa alikabok ng kanyang mighty hands. Nais ding ni Singer na maging malapit sa kanya, naisip niya, namumula sa emosyon. Nag-sneer si Bai Qingling, narito ka ba upang tulungan si Bai Qingling na kunin ang kanyang origins? Hindi magyayari iyon. Gusto kong mamatay si Bai Qingling. Ngayon, umalis ka. Tumugon si Sen Singer, ikaw ay ang evil heart demon ng guro. Isang kaaway. Tulad ng inaasahan ng guro, imposibleng maiwasan ang laban sa Flame Demon Tower Trials. Inilabas niya ang isang jar at nag-channel ng kanyang energy dito. Bigla, lumabas ang isang multo mula sa jar. Inutos niya, Ghosty. Kagatin mo siya hanggang mamatay. Tahimik na nakatayo si Bai Qingling habang si Ghosty ay nag-charge sa kanya. Nag-scoff siya, Jeff, kagatin mo lang. Sa palagay mo, hindi ko alam ang mga kakayahan ng aking sariling maliit na disipulo. Ang lahat ng iyong mayroon ay material at nourishment lamang para sa akin, si Bai Qingling. Effortlessly niyang nahuli si Ghosty at inasar, nakakita ka na ba ng taong kinagat hanggang mamatay ng tinapay sa kanilang plato? Sa gayon, nawala si Ghosty sa hangin. Samantala, ang tunay na Bai Qingling ay nanonood mula sa labas, ang kanyang ekspresyon ay nagdarken. Naisip niya sa kanyang sarili, masama ito. Hindi nakakagulat na mag-spawn ang isang evil heart demon sa paligid ng aking origins, walang epekto ito sa aking core. Ngunit napakadelikado na alam nito ang bawat impormasyon tungkol sa aking origins at maaaring gayahin ako ng perpekto. Si Singer ay hinarap ang tunay na essence ni Bai Qingling mula sa nakaraan. Kung matututo si Singer tungkol sa aking tunay na mga iniisip ng direkta mula sa kanya, ang kanyang tiwala sa akin ay ganap na magko-collapse. Tinawag ng mapagbiro ni Bai Qingling, Sen Singer. Tama nga, nagkamali ako, hindi ka humaharap sa isang evil heart demon. Hinarap mo ang isang happy ghost na mahilig maglaro sa spiritual bodies ng mga tao. Pinikit ni Sen Singer ang kanyang mga mata at sumagot, yeah.
Ang iyong ghost-controlling spiritual body ay sumingit ang multo, napakahal ng guro sa akin. Personal kong na-experience ito habang nakahiga sa kanyang kama. Sinagot ni Saint Singer, ang iyong ridiculous na kasinungalingan ay walang epekto sa akin maliban na mag-init ako. Biglang nag-unleash siya ng isang powerful na galaw, sumigaw, Ghost Control Wrathful Spirit Devour. Habang ang kanyang multo ay mabangis na kinagat ang dibdib ni Bai Qingling. Sinabi ng imahe ni Bai Qingling sa gulat, ano? Ikaw na damn ghost, habang siya ay sumisigaw sa sakit, hindi ka kailanman makakapunta sa akin. Habang kinuha ni Saint Singer ang Divine Box. At itinaas niya ito at sinabi, ang Divine Box ng guro. Hindi na ako isang dumdogi. Talagang nagawa ko ito para sa guro. Manatili ka lang sa aking mga kamay at huwag na magdulot ng higit na gulo. Bigla may nagsabi, Third Senior Sister, ang iyong kamay. Gamutin mo. Sinabi ni Saint Singer, hindi nagmamadali, maliit na injury lang. Bigla, tiningnan siya ng disipulo ng may masamang intent. At bigla niyang ninakaw ang Divine Box at tumakbo. Sinabi ni Saint Singer, naglakas loob ka. Sino ka? Hindi ka disipulo ng aking Yuluo Temple. At nag-transform siya kay Xiao Chen at sinabi, obvious naman, ako nga. Ang weakness ni Bai Qingling, sa wakas ay nakuha ko. Sinabi ni Saint Singer, Xiao Chen. Ang polymorph technique. Nag-sneak ba siya sa aking grupo sa panahon ng trial ng ikalawang palapag? At sumigaw siya, Demon Forging Cauldron. Ghosty, kagatin mo siya hanggang mamatay. Sinabi ni Xiao Chen, perpekto. Gamitin ko ang iyong mga kamay upang buksan ang maruming kahon na ito. Habang inihagis niya ito sa multo. Bigla ito ay bumukas. At bumagsak sa lupa. Habang lumabas ang itim na usok. Lumitaw ang imahe ng young self ni Bai Qingling. Sinabi ni Xiao Chen, hindi talaga ako nagsayang ng pagpunta. Ang mga pangit na alaala na tinatago ni Bai Qingling ay ilalantad na. Naglakas loob kang insultuhin ako, ang Destined One. Ang kamatayan ay masyadong magaang na parusa para sa iyo. Ilalantad ko ang pinaka-despicable na lihim ni Bai Qingling sa mundo, i-incite ang galit ng parehong tao at mga Diyos, pagkakaisahin ang 9 na kontinente upang siya ay i-condemn, at dalhin siya upang kumuha ng score ng lahat ng henerasyon. Exquisite Treasure Mirror, open. Habang ito ay lumitaw sa labas. Sinabi ni Ihongi, ang focusing gaze water mirror na nagdi-display ng eksena sa tower ay shattered. Sinabi ni Purple Hair Elder, ngunit ang isang mas malaking mirror face ay lumilitaw sa langit. Alaala fragment ba ito ng isang tao? Nagulat si Bai Qingling at sinabi sa kanyang sarili, nag-synchronize ang aking mga alaala. Naaalala ko ang lahat kung anong uri ng tao ako at bakit ako kinamuhian ni Junior Sister. Naiintindihan ko ang lahat. Wala akong paraan upang pigilan ang pagka-expose ng aking mga alaala, kailangan kong Hindi ko hahayaan na makita ng mga tao sa demonic path ang aking kasalukuyang pathetic na estado. Sinabi ni Saint Singer sa gulat, iyon ba ay? Guro. Malinaw na nasa tower pa rin ako, ngunit nakikita ko ang eksena mula sa perspektibo ng langit. Ang Exquisite Treasure Mirror ay hindi tulad ng murang Extreme Water Mirror, easily, million times better ito. Ang tunay na ugliness ni Bai Qingling ay magagalvanize sa mundo upang i-eradicate ang kanyang demonic heart. Alaala ba ito ng guro? Inay! Inay, ano ang nangyari sa'yo? Anak ko, ang iyong ina hindi na ako makakapagpatuloy. Ang daan sa hinaharap kailangan mong takasan mag-isa. Inay! Hindi ako alis. Gusto kong umalis kasama ka. Huwag kang umiyak. Mayroon kang innate formless demonic body. Hanapin mo ang refuge sa isang powerful demonic sect, sa gayon hindi ka nila Dapat mong tandaan, ang iyong ama, si Bai Qianlin, ang head ng Zen Wusword sect, ay nabesieged at pinatay ng mga hypocrites mula sa 3 major orthodox sects. Ako, ang iyong inang si Lin Yanran, ang eldest princess ng Great Zhu, ay naskimmed at napoison ng iyong tiyuhin na ambush sa huli. At ikaw, anak ko, ikaw ang tunay na destined ruler ng mundo. Dapat mong mabuhay sa anumang gastos. Pangako mo sa akin na mabubuhay ka. Sa labas sinabi ni Han Jinyang, mga ninuno ng pamilyang Bai. Isang innate formless demonic body. Ang batang lalaki sa painting na ito, iyon ba ang masamang lalaki? Sinabi ni Hua Yuerong, master ng Kengming Sex Yin Gate Temple, tumakas si Bai Qingling. Mukhang may isang taong sadyang nagtatangka na gawing katawa-tawa ka.
Oh well. Kung matanggap mo ang score ng lahat ng henerasyon, ito ang parusa na nararapat sa iyo pagkatapos ng lahat. Sa alaala ng nakaraan ni Bai Qingling, inilibing niya ang kanyang ina sa gubat habang umuulan ng kumulo ang kanyang tiyan habang siya ay gutom at pagod. Ilang sandali pagkatapos ay pumulot siya ng berries sa gubat at kumain ng kaunting panahon. Habang siya ay lumalakad palayo, iniwan ang libingan ng kanyang minamahal na ina. Sa ibang eksena sa Beast Blood Valley, biglang tumalon ang isang lobo kay Bai Qingling upang siya ay atakihin. Bigla niya itong sinugod gamit ang isang swift na galaw. Habang pinuputol niya ang wild wolf sa kalahati. Habang ang inang lobo at ang anak ay tinitingnan si Bai Qingling ng may takot. At ito ay nakatitig at sinabi, "Wu." Bigla, sinabi ng isang matandang lalaki sa distansya, "Maliit na bata, bakit ka nag-iisa dito?" Sinabi ni Bai Qingling sa matandang lalaki sa anino, "Pupunta ako sa Wuyang City upang sumali sa mga demonic cultivators at tuparin ang mga kalooban ng aking ina." Siksiyaw siya iyon at sinabi niya, "Demonic cultivator. Kung gayon hindi mo na kailangang maghanap ng malayo. Ang aking Siyaw sect ay nangangailangan ng talent tulad mo." Isang batang babae ang nagtago sa likod ni Xiao Shi at sinabi, "Master Yao Shi, sino ang At tahimik niyang tiningnan si Bai Qingling. Nagulat si Bai Qingling at tahimik na lumingon sa kanya. At siya ay nagulat. Ilang sandali pagkatapos sinabi ni Xiao Shi kay Bai Qingling, "Kakaiba? Kakaiba, bakit parang ordinaryo ang dugo ng isang innate formless demonic body?" At tinitingnan niya ng malapit si Bai Qingling, itinuturo ang kanyang kutsilyo sa liig ni Bai Qingling at sinabi, "Ibinigay ko sa iyo ang Taoist name na Qingling kasama ang mga demonic cultivation techniques na tumutulong sa iyo na lumikha ng bagong buhay para sa iyong sarili. Bakit hindi mo maibigay ang ilang demonic blood para sa iyong guro?" Tumayo si Xiao Shi at hinawakan ang ulo ni Bai Qingling na sinasabing, "Kalimutan mo na. Palalakihin kita ng isa pang 3 taon." At mumiti siya ng may masamang intensyon at sinabi, "Sa panahong iyon, makikita natin ang iyong worth, at kung ito ay nagkakahalaga pa rin lamang ng isang single dose ng gamot." At lumakad siya pala. Habang tahimik na nakatayo ng mag-isa si Bai Qingling sa kwarto. Sinabi ni Bai Qingling na, "Great demonic cultivator. Kung ang demonic blood sa aking katawan ay ganap na sumunod sa aking kalooban, naging medicine dregs na lang sana ako." Bigla, habang pinapanood ni Shen Xinger ang alaala ni Bai Qingling, umiyak siya ng husto at sinabi, "Wah, ang guro pala ay dumaan sa ganitong bagay. Napakaawa naman. Wala akong ideya." Sinabi ni Tantay Linging, "Sino ang nagdala ng eksenang ito sa liwanag? Si Xiao Chen ba? Nasaan ang lalaking iyon nagtatago?" Sa labas sinabi ni Ye Hongyi, "Bakit magkamukha sina Xiao Shi at Meng Hu Daoist? Anong uri ng relasyon ang mayroon sa pagitan ng dalawang iyon?" At sinabi niya sa kanyang sarili, "Ang bagay na ito ay malapit na kaugnay sa aking Kangming sect. Dapat kong imbestigahan ito ng metikuloso." Sinabi ni Ren Qianfan kay Han Jinyang, "Mamadam, bakit ka umiiyak?" Sumigaw si Han Jinyang sa kanya, "Bakit ka nagmamalasakit? Isara mo ang bibig mo at umalis ka." Habang sinisipan niya ang kanyang mukha palayo. Nagulat si Hua Yuerong, master ng Kangming Sect Yin Gi Temple, at sinabi, bakit niya itinago ang bahaging ito ng alaala. Kung gayon ang susunod na eksena ay, habang nagpi-play ang alaala, biglang pumasok ang batang babae sa kwarto at sinabi, "Master Yaoshi. Nandito ba si Master Yaoshi?" Lumingon si Bai Qingling sa kanya at sinabi, "Yeah." Umiti ang batang babae kay Bai Qingling ng masaya at sinabi, "Oh. Ikaw pala." Umiti ng warmly si Rong at sinabi, "Ikaw ang bagong martial brother na tinanggap ni Master Yaoshi." Tiningnan siya ni Bai Qingling, curiosity sa kanyang tingin. "At ikaw ay?" Tumawa si Rong pinindot ang isang maliit na item sa kanyang mga kamay. Kunin mo, kunin mo. Huwag kang mahiya." Tiningnan ni Bai Qingling sa ibaba. "Ano ito?" Ipinaliwanag ni Rong ito ang Beauty Pearl, isang specialty ng Central Region. Lahat ng disipulo dito ay mayroon nito. Naisip ni Bai Qingling sa kanyang sarili, maliban sa aking mga magulang ito ang unang pagkakataon na may nagbigay sa akin ng regalo. Curious, nagtanong siya, "Maaari ko bang malaman ang iyong pangalan, young miss?" Hindi pinapayagan ng aking ama na i-reveal ko ang aking pangalan, sinabi niyang mahiyain. "Ngunit maaari mong tawagin akong Rong." Ngumiti siya, bahagyang namumula ang kanyang mga pisngi. "At ikaw?"
Ano ang iyong pangalan? Si Bai Qingling. Malapit nang maging Demon Lord Qingling. Junior Sister Wrong-er, heto, kunin mo ito. Nagtaka si Wrong-er. Ito ang unang medicinal poisonous insect na matagumpay kong na-refine, ang blood circulating golden cicada. Bilang kapalit ng beauty pearl, ibinibigay ko ito sa iyo, soleneng inalok ni Bai Qingling. Talaga, kumislap ang mga mata ni Wrong-er. Kung gayon tatanggapin ko ito. Ito ang very first medicinal poisonous insect na ginawa ng future Demon Lord Qingling. Maaaring magiging valuable ito balang araw. Bakit mo hindi ibinigay ang ganitong meaningful na regalo sa isang mas mahalaga sa iyong buhay? Lumayo ang tingin ni Bai Qingling. Wala na akong ganong tao. Kaya umaasa akong hindi ka magalit. Lumambot ang ekspresyon ni Wrong-er. Kaya pala ganoon maikli ang buhay ng aking ina, at ang aking ama ay may sakit din sa palagay ko pareho tayo ng kapalaran. Nag-spark ang determination sa mga mata ni Bai Qingling. Dahil ganoon ang kaso, ako, si Bai Qingling, ay balang araw magre-refine ng isang one-of-a-kind, ninth grade unparalleled divine poisonous insect. Kapag dumating ang oras, tutulungan kitang gamutin ang sakit ng iyong ama. Tiningnan siya ni Wrong-er, stunned, bago pumutok sa tawa. Haha! CJ! Lubos akong honored na maging ang unang witness sa tinatawag na unparalleled divine poisonous insect mo. Sa kasalukuyang panahon, pinanood ni Xiao Chen, direktang disipulo ng Yingi Temple, ang alaala na ito ng may disdain. Niloloko mo ba ako? Nasaan ang daming evidence? Mga bata lang na nag-uusap tungkol sa Kung walang mangyayari dito, paano ako maaaring umaasa kay Old Man Nangong Fang na patuloy akong ibak? Samantala, sa labas ng Yingi Temple, tahimik na nakaupo si Hua Yuerong ng Kangming Sect, na obserbahan ang mga alaala ni Bai Qingling. Bulong niya sa kanyang sarili, bakit ko nakikita ang mga eksenang ito? Anong silbi ng pag-alaala ng mga lumang bagay na ito? Maaaring inanticipate ba ng lalaking ito ang araw na ito at ginagamit ito upang ako ay humiliit? Hindi niya ako pagbabantayan. Ngunit bakit ang kanyang mga alaala ay puno ng akin? Hindi ako maniniwala. Ang Dao Heart ni Demon Lord Qingling ay hindi magiging troubled ng mga eksenang ito. Patuloy akong manonood hanggang sa makita ko ang kanyang tunay na darkest side. Sa alaala, nakatayo si Bai Qingling sa harap ni Master Yaoshi. Guro, soleneng sinabi niya, mayroon akong isang bagay na itatanong. Tumingala si Master Yaoshi. Oh, ano yon? Sa malapit, si Senior Brother Qi ay umungol sa sakit. Lumapit ang mga mata ni Bai Qingling, pawis ang bumubuo sa kanyang noo. Guro, inidisek mo ba si Senior Brother Qi? Ngumisi si Master Yaoshi. Anong Senior Brother? Kung hindi siya sumusunod sa kanyang guro, wala siyang silbi kundi isang test subject. Sa gayon, casual niyang hinati ang leg ni Qi gamit ang isang butter knife. Lumala ang tingin ni Bai Qingling, ang kanyang mga mata ay kumikislap ng pula. Guro, kung si Junior Sister Wrong-er ay hindi sumunod, gagawin mo rin ba? Sininterrupt siya ni Master Yaoshi, isang yellow grin sa kanyang mukha. Marami kang pakialam sa kanya, ha? Sa palagay ko narito ka upang magtanong tungkol sa kanya at sa kanyang ama, tama ba? 6 na buwan mula ngayon, sa Sex Grand Competition, kung makakakuha ka ng first place ng mag-isa, sasabihin ko sa'yo. Hanggang sa panahong iyon, hindi siya o ang kanyang ama masasaktan. Dinilaan ni Master Yaoshi ang dugo mula sa kanyang blade nang may sick satisfaction. Lumala ang ekspresyon ni Bai Qingling. Sige, settled na. Tignan natin ang resulta sa loob ng 6 na buwan. Tumawa ng darkly si Master Yaoshi. Hehe, maghihintay ako. Mas lumalakas ang iyong demonic power, mas masaya ang iyong guro. Sa eksaktong sandaling iyon, pumasok si Meng Hu Daoist, ang nakababatang kapatid ni Master Yaoshi. Kuya, sa wakas ay dumating ka na sa Eastern Lands, ngunit napakaingay mo, hindi ako makatulog, sinabi niyang tahimik. Tiningnan siya ni Master Yaoshi nang may amusement. Gusto mo siyang patayin, hindi ba? Hindi mo magagawa, hindi pa ang aking ruthless na nakababatang kapatid, si Meng Hu Daoist. At dito muna nagtatapos ang ating kwento sa araw na ito. Kung nagustuhan niyo ang kabanatang ito, suportahan ang channel sa pamamagitan ng pag-like, pag-comment at pag-subscribe. Malaking tulong ang inyong suporta upang makapaghatid pa tayo ng mas marami at mas magagandang kwento. Magkita-kita tayo sa susunod na kabanata.
Maraming salamat sa panonood at magandang araw sa inyong lahat.